Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben mo ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. And hi, the rain. Ay, nako talaga, hindi ang ulan. Hindi lamang po sa Metro Manila, kung hindi Central Luzon, Central Visayas, Calabar Zone. Oh, tatlong malalaking rehiyon. Nagkaroon po ng baha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome now to the program Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon. Welcoming you now to the program. Magsisimula po tayo siyempre everyday alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes. Okay?
And tonight, titignan ho natin ang kautusan ng Pangulong Duterte ho kaugnay ng pagsirit ng COVID virus, Delta variant, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kung hindi po sa ibang mga lugar. Katulad po ng nabanggit natin, meron ng pagsirit dito sa NCR, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao del Norte. Okay? Ito ho, titignan ho natin kung anong mangyayari sa mga susunod na mga panahon as we also look into the baha nationwide ho. Masyadong mapinsala po yata ang ulan ho ngayon. Pati ba naman dito sa Baguio City, binabaha. Oh? Malalim po ang baha, hindi po maraanan ang ibang mga kalsada sa Baguio City. Kataas-taas po nito. Metro Manila naman po, baha almost everywhere. Bakit? Sabi ni Benhar Abalos, ito po yung chairman ng Metro Manila Development Authority. Wala daw pong disiplina ang taong bayan pagtatapon ng basura. Pag-uusapan natin sa kabuuan po ito ng ating Your Honor, Please. Kakalampagin natin ang dapat pong kalampagin. Pero una sa lahat, tignan po natin ang direktiba muna ng ating Pangulo. Metro Manila and other parts of the country are now under heightened restriction simula sa araw na ito, July 23 hanggang July 31st. Okay? Ang ibig sabihin nito, meron pong magla-lockdown po. Some areas will have to be on lockdown. Pero ang importante po dito, paiiralin po ang disiplina sa taong bayan. Pagpapatupad ng mga protocols, health protocols, ay paiigtingin. Okay? Kanya yung mga pasaway, ingat-ingat na po, baka matsempuan po kayo ng tanod, matsempuan po kayo ng pulis, wala pong sisihan sapagkat nagpaalala na po ang ating Pangulong Duterte at ng mga kapulisan na sila po ay mag-i-implement ng mga rules and regulations according to the directive. Heightened restrictions in the NCR at ganun din po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro at Davao del Norte. Okay? Ang mga areas kung saan humihirit po ang COVID virus, Delta variant, NCR, ganun din po ang Calabar Zone, nandyan po ang Central Visayas at Central Luzon. Alright? Ang mga bata po, kasi hindi naman kabataan kasi medyo may edad na ho ng kaunti yan. Oh, mga bata, 5 years old and above, up to 17 years old, hindi mo na papayagan muli makalabas. That's an order. Okay? That's an order from the IATF. Wala pong ibang nag-order yan kundi ang Pangulong Duterte ho ngayon. Kung magagalit ho kayo sa order, pagalitan mo yung Pangulo. Pero sa kabutihan po ninyo ito. Okay? 5 years old and above. Di mo na po pwede na lumabas ng bahay kahit kasama ninyo ang inyong mga magulang. Okay? Ibig sabihin, hindi po kayo pupunta sa parke, hindi po kayo pupunta sa mall, pero pwede kayong lumabas ng inyong bahay. Diyan lamang po kayo sa palipaligid. Pwede naman ho kayo maglaro sa harap ng bahay po ninyo. Pero, still, you have to wear face mask. Follow the protocol. Okay? Health protocols. So, ulitin ho natin, mga kababayan, ang NCR at ganun din po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro at Davao del Norte will be under GCQ heightened restrictions. Okay? Mga bata, 5-year-old and above, like 17 years old, hindi muna po pwede lumabas at mamasyal sa mga parke at mga malls
kahit kasama po ninyo ang inyong mga magulang. Okay? O, ayos yun ha. Maliwanag na po ito. Josephine Roquero, magandang gabi po. Oh, magandang gabi, Josephine. Hello, Sir Ben Paipon. Good evening. And Miss Universe and Your Honor, please, blessed Friday. Keep safe your family and take care of your health. God bless and God first. Ayan. Thank you very much. Tuwang-tuwa po siya, okay? Ricky Tisoy, Padre. Magandang gabi, good day, and happy weekend. Sa lahat, happy weekend. Today is Friday, July 23, kaya po naka-broad streamcast po tayo, BSC. Pakiusap po ni Tata Ben, ha? Baka naman kayo po nanonood na, marami na pong nanonood na ng kaunti. Paki-like and follow ang ating page sa Broad Streamcast Communicators, ha? Alam naman po ninyo kung saan pipindutin yan. Like and follow our page sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po. Lilian Gabriel is watching. Good evening, Lilian. Ganon din po si Ma'am Mercy Ong. Magandang gabi po, Ma'am Mercy. Binabati din po niya si Miss Universe. Okay? Lilian Gabriel, ganon din, bababati. Blessed Friday po, Tata Ben. Miss Universe, God first. Dan sharing agad, si Ma'am Lilian Gabriel. Maraming salamat, Ma'am Lilian. Ha? Ma'am Lilian will be bukas so. Mapapanood po niyo si Ma'am Lilian. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Libreng kaalaman. Ayan. Libreng kaalaman ni Lilian Gabriel. Kinabukasan, that is Sunday, babalik po siya sa Himpapawid at mapapanood po niyo siya alas 10, alas 11 hanggang alauna ng hapon. Okay? Sa Kantang Halian. Yan. All you will, lahat ng nadidinig po niyo, puro kanta. Napakasaya ang kanyang programa. Yan po si Ma'am Lilian Gabriel, Saturday and Sunday, ang kanyang mga programa. Una, Saturday, 10 to 12, libreng kaalaman. 11 to 1, Sunday, yan po, Kantang Halian. Alright? Yan, panoorin po niyo si Ma'am Lilian Gabriel. Marco Joseph. Hi Marco, good evening. At Sir Ben, nag-advise ang MDL na swab, NBI, na ano ito? Sandali ha. Wala kasi akong salamin eh. Hindi ko masyado. Nagpa-swab test ang ulam at magpalit ng SIM card. Kaya yun po, ginawa ko sir. Ibig sabihin, pinapalitan ho yung SIM card para hindi ka na maistorbo ng mga ola-ola. Yun, mga loan sharks ho nila. Tama lang yan, Marco. Tama lang yun. Ibig sabihin, nagpunta ka na sa NBI, ha? Yan ang tama na ginawa mo. Sana ho, sinama mo yung ibang mga ola victims para mas malakas ang puwersa ninyo. Okay. But that is the right thing to do. File a formal complaint with the NBI. Delia Tenorio Balmores, Tata Ben, good evening po. Bati po ng happy birthday kay Nestor Kagitla. Hindi naman nanonood yun eh. Nakikipagbarikan. Alam ko, birthday ni Nestor, babatiin ko na rin siya mamaya sana. Pero naunahan mo ako, Del. Kanya, ngayon pa lamang, babatiin na po natin si Nestor Kagitla. Kasama po natin sa Broadstream Cast Communicators paminsan-minsan. Nestor, from all of us here, kasama na si Del Tenorio Balmores. Happy birthday to you. Ayan, Happy birthday, Nes, Greetings from Dublin, Ireland. Thanks a million.
Ayan po si Ma'am Delia. Marco Joseph, opo, nagpunta na po ako. Ayan. Very good, Marco. Very, very good. Okay? Very good. Yan ang tamang gawa para malutas ang problema dito sa mga loan sharks. Okay? Balikan mo natin yung istorya ng Delta variant. Sa kauna-unahang pagkakataon po, mga kababayan, mukhang walang death record ang Department of Health. Ano ba naman itong nangyayari talaga? Ay salamat naman kung talagang walang namatay sa nakalipas na 1 linggo. Ito palang data ng DOH, meron pong delay. At mahaba po ang delay. Kanya hindi po tiyak na tama ang kanilang mga data. Pantakinunan nyo, sa ngayon, no death recorded. Samantalang, ay naku, Panginoon ko po, sumisirit po ang Delta variant. At least identified po yung mga areas where there is this Delta variant po. Ito'y magandang nagawa na po ng Department of Health. Ang problema po dito, mga kabayan, kulang po sa testing at tracing Yung genome sequencing na sinasabi po nila kung kailan matitiyak kung ito po ba Delta variant o anong variant ng virus. Ito ang kailangan po natin para matukoy talaga ano ba itong mga dumadapo na sa atin. We do not have the equipment we have. Anong ginagawa ng DOH? Ang laki-laki na ng budget na binibigay po ng pamahalaan ng Kongreso, ng Malacanang. I think the DOH napapaboran dito because dapat lang naman mga kabayan sapagkat lead agency po yun sa responde ng pamahalaan sa COVID virus na ito. That is why they have the biggest budget available. Unfortunately, bakit kinakapos po sa testing, kinakapos po sa tracing, kinakapos po sa genome sequencing, kinakapos po sa nurses. Ay, nako, Mr. Duque, sir. Mr. Duque, what is happening to you? Ayaw mo pang mag-resign kasi para hindi ka na mababatikos. Halos lahat po ng mga nanonood at nakikinig dito sa programang Your Honor, Please, nakikiusap po. Your Honor, please, Mr. Duque, pwede po ba mag-resign na kayo? Ayan ang sinasabi nila, sir. Hindi ko naman gawa-gawa lamang po yun. Nababasa ko dito sa mga comments. Okay? Ayan ako talaga. No deaths recorded today. Until when? We do not know. Is this good? No, sir. Never at all. It will never be good. Bakit? Natatago po sa atin ang tunay na kalagayan po natin sa virus na ito. Hindi po natin alam kung ilan na po ang namamatay. Pantakin ninyo mga kababayan. Sumisirit. Lumalaki Si NCR lumalaki po ang bilang Nasa 6,800 na tayo sa buong Pilipinas. Pero dito sa NCR, dumadami. Nasa 1,000, 2,000 na po ba? Marami na po ang COVID cases dito sa NCR. Kanya nga po, nagdeklara na Nagdeklara na po si Pangulong Rodrigo Duterte, heightened restriction. Anong ibig sabihin po niya? Meron ng problema. Malaki na po ang problema. Pero bakit hindi gumagalaw ang tracing Bakit hindi gumagalaw ang pag-test ng ating Department of Health? Where is the money? Nasaan po ang budget para dito? Itong genome sequencing, ito'y napakahalaga po
Dito natin malalaman kung ano yung dumadapo na ho sa atin. Whether, anong klaseng variant na po ang umiiral sa ating lipunan. Hanggat hindi tayo nagkakaroon yan, hanggat hindi na-improve ng Department of Health itong tatlong bagay na ito, mahirapan po tayo sa responde against this Delta variant. Oh. Mabuti lamang ho sapagkat yung mga quarantine facilities natin, hindi naman po nagkukulang. Pinaghahanda na rin po ang ating mga hospital because baka ma-overwhelm na naman ho ito eh. O paano yung mga nurses ho natin? Paano yung mga frontliners ho natin, Mr. Duque, na hindi pa po ninyo binibigyan ng kanilang mga meal allowances? Paano sila ho ngayon? Kakailanganin na naman po niyo sila. Sila po ang magsasakripisyo. Sila po ang nasa front line. Pero sila po ang huli na binibigyan ng biyaya. Ano ba naman nire? Sir, Mr. President, sir, bakit ho ganito? Oh? Malungkot to eh. Malungkot po itong nangyayari. Hindi tama. Hindi tama ho ito, mga kababayan. Oh. Alright. So, ang NCR, kasama ang 4 na probinsya, ay nasa heightened restriction na po simula sa araw na ito hanggang July 31. And God knows hanggang saan. Baka hindi na po heightened restriction, baka mauwi pa yan sa ECQ. Mas matindi hong restriction ang mangyayari kung hindi po natin maabatan itong pagsirit, pag-surge ng Delta variant dito po sa buong kapuluan. I am saying the whole Philippines is in danger here because the Department of Health has already confirmed the presence of Delta variant virus in several provinces all over the country, including the National Capital Region. So, ito ho ang totoong nangyayari na po at dapat lamang pakaingatan mo natin. Tayo mga mamayan, mag-ingat-ingat na po tayo. Sumunod tayo sa mga protocols, health protocols. Bago natin kalilimutan yung mga face masks natin. Unang-una, huhulihin po kayo kapag hindi kayo nagsuot ng face mask. Face mask o kaya face shield. Okay? Magkasama po yan. Lalong-lalo na kung papasok ko yan sa indoor, sa mga bangko at sa malls, kailangan po ninyo ang face shield. Okay? Face mask, wag mo na ninyong aalisin po yan. Let it be a part of the new normal ngayon hanggang Christmas. Baka kung maganda po ang responde ng ating pamahalaan sa virus na ito, baka sakali magkaroon tayo ng face mask free sa Christmas. Pero sabi ni Mr. Duque, sabagay, hindi na po kapanipaniwala ang mga sinasabi nito eh. Pero naniniwala ho ako sa kanyang sinabi na hindi tayo magkakaroon ng face mask free by December because vaccines are not yet available. Marami pong dumarating, pero not enough really to meet the herd immunity, which is 70 million Filipinos to be vaccinated. Nasa 5% pa lamang po ang fully vaccinated na mga Pinoy. Pero meron na tayong 29 million siguro na doses na dito na po sa ating bansa. Which is, maganda na pong bilang ho ito. Kanya nga lamang po. When we look at the population of the Philippines, we are talking here of 100 million Filipinos po. And to obtain the herd immunity, we've got to vaccinate 70 million Filipinos. We are far, far away from that yet. At ang mahirap po kasi dito, mga kababayan, hindi po natin kontrolado ang pagdating ng mga bakuna dito sa ating bansa. Okay? Hindi po natin kontrolado. Hawak po ng ibang mga bansa ang bakuna.
Magpasalamat po tayo sapagkat meron pong ibang mga bansa na nagbibigay ng libreng bakuna sa mga Pilipino. Pasalamatan ho natin sila. Okay? Ayos. Approven. So, dito muna tayo sa baha, mga kababayan. Okay? Baha. Wala tayong magagawa kung umulan. Bahagi po ng natural phenomenon ito, mga kababayan. Bahagi po ng klima yan. That's nature. Ang problema, sumusobra po yata ang pagtaas ng tubig baha sa Metro Manila. Dito muna tayo sa Metro Manila. Mukhang nagkukulang po ang MMDA. Matagal nang nagiging chairman po ng MMDA, itong si Mr. Benhar Abalos. Tama po ba? Ilang taon na po siyang MMDA chair. Gusto ko po sanang tanungin si Chairman Benhar Abalos sa ganitong pagkakataon, mga kababayan. Sa tagal po niyang pagiging chairman ng MMDA, hindi po ba niya nakita ang dahilan ng pagbaha dito sa Metro Manila? Kanina po, ang sinasabi niya, wala talaga, mga tao talaga hindi mo mapigil na magtapon ng basura kung saan-saan. At siguro, sabi niya, itong sinasabi po ng chairman ng MMDA, siguro, kailangan na siguro, disiplinahin na natin ito, parusahan na ho natin. Chairman, meron ng batas po yun, pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar, meron po eh. Anong sinasabing walang ordinance? Meron po eh. Matagal na ho yan. Kulang lamang po ng enforcement po ang kailangan. Hindi nyo kaya? Bakit hindi po nyo kausapin ang DILG para enforce po sa mga LGUs na tulungan po kayo sa pagpapatupad ng batas? And I think they're doing their share also. But unfortunately, there is no coordination. Ito ang problema. Nagpapataasan ng ihe ang mga government officials natin. LGUs, DILG, MMDA, kanya-kanya ho kayo eh. Mga damo ho kayo. Bullshit. O talaga naman ho, mga kababayan. Kasi ho, kung talagang may koordinasyon at may pagtutulungan, okay? Bakit ho hindi ma-enforce ang pagtatapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan ng basura? Bakit hindi ma-enforce? I cannot see the reason for this. Mahalaga na ang basura po ay mailagay sa tamang pwesto. Pero bakit to every year? Pagkatag-ulan ho, mga kababayan, katakot-takot na baha, hindi tayo makalabas ng ating tahanan. Ngayon po, mas mataas ang baha. Kaunting ulan lamang po yung mga sustained rain for 1 hour or 2 hours. Ayan na ho, baha na ho. Bakit? Barado ho ang drainage. Bakit barado? Hindi po nilinis. O kaya, hindi nalinis maigi. O sino po may kasalanan ho? May panahon naman, may time ang MMDA na maglinis ng mga pumping stations. Meron pong 2 season sa Pilipinas ho eh. May dry season at may wet season. O anong ginagawa nila pagka dry season? O? Ano? Wala. O yan ang problema ho natin, mga kababayan. Pagdating ng tag-ulan, ayun, nagkakandara pa po sila.
magbubukas ng pumping station at maghahakot, magsasandok ng sangkaterba basura. Pero huli na po. Huli na. So again, my friends, mga kababayan, maiwasan sana ito eh. Maiwasan po sana itong malawakang pagbaha. Yung bang mataas ang tubig baha sa Kamaynilaan. If only the MMDA, the DILG, the local government units will coordinate their efforts and enforce the law sa pagtatapon ng basura. This is the only problem na nakikita po ng mga kababayan natin. Hindi naman po sila mga inhinyero eh. Hindi naman po sila mga dalubhasa sa paglilinis ng mga kanal eh. Oh, di ba? Nakikita ho namin kasi na hindi napapatupad ang batas. Meron po nga mga munisipyo ho dyan eh. Pinapayagan ho, magtatapon po ng basura sa kalsada sa gabi. Oh, sa kalsada po. Total, dadaanan naman daw po ng basurero pagdating ng umaga. E paano ho mga kababayan kung sa gabi, nandyan na yung mga basura, biglang umulan. Inanod po yung mga basura, napunta sa kanal. Mahahabol pa ba ng mga basurero? But what I'm trying to say here, bakit po sa kalsada ho ang tapunan ng basura? Bakit walang nalagyan? Una-una ho, nakatiwang-wang ho yung basura eh. Masdan ho ninyo mga kababayan sa inyo mga respective cities or municipalities. Bakit pinapayagan ng LGU, yung mayor ninyo, na magtapon ng basura sa kalsada? At hahakutin naman daw po kinuumagahan yung basura. Nakatiwang-wang ho yan. Pagka nandyan na ho yung basura, nandyan na po nag-uunahan na yung magkakalkal ng basura. Nandyan po yung mga insekto, nandyan po yung daga, nandyan po ano-ano po, pati na ho, tao ho, yung mga lakal. Yan po ang problema ho natin pagka nasa kalsada ang basura. Unhygienic ho. Nakakasama sa kalusugan. Babara sa mga imbornal ho natin. I wonder ano kayang iniisip ni Mr. Benhar Abalos ngayon, mga kababayan. Sinasabi po niya, walang disiplinang taong bayan. Ilang taong ka na sa MMDA, Mr. Chairman? Ilang taon na po kayo as MMDA Chair? Hindi pa ninyo alam na walang disiplinang taong bayan? Siguro, nung unang taon, you've been a mayor. You've been a mayor of Mandaluyong. You should have experience already. Alam na po ninyo ang takbo ng utak ng taong bayan. Kailangan ho dito enforcement. O tignan ho ninyo ito mga kababayan. Kapag hindi maghigpit ang kapulisan ngayon na mayroong pagsirit ng COVID dito po sa buong Pilipinas. Tsako yun. Ma-overwhelm po tayo sa COVID virus na naman na ito. And there will be no chance na magbubukas po ang ekonomiya ho natin. Kahit sabihin pa ni Concepcion mga kababayan, na ilibre na ho yung pasahe sa bus at payagan na ho yung mga nakabakuna na sa bus. Okay? Ay nako ho mga kababayan. Nakakatakot ho ito. I mean, enforcement is necessary. Ako, pumapayag ho ako na reasonable enforcement of the law is necessary.
Hindi naman po yung pagsasampalin ho natin. Hindi naman po yung ikukulong ho natin kagad. Hindi ho. There are so many ways of enforcing the law according to the law. O ano po yung, ano ba yung nilalaman ng ordinansa? Yan ang ipatupad ho natin. Hindi po yung saktan ang ating mga kababayan. Huwag naman ho. Pati yung magpagtatapon ng basura, wala ho tayong karapatan, saktan ho sila. You enforce the law. Enforce the penalty. Yan po ang kailangan ho natin para matuto ang ating mga kababayan. Huwag ho natin silang papaluin. Huwag ho natin silang sasaktan. Sapagkat wala tayong karapatan sa kanila eh. Karapatan ho natin, katungkulan ho natin, ipatupad ang batas. Paddy Badillo, magandang gabi, partner. Oh, good evening. Good evening, Tata Ben. Si Duque masipag lang humingi ng budget. Hindi tama ang trabaho. Ayan. Tama si Badillo dito, mga kababayan. Magaling. Oh, magaling humingi ng budget. Ha? At pagkatapos itatago. Hindi. Ibibigay din eh. Ibibigay. Hindi dun sa beneficiary talaga. Ibibigay sa amo niya. Kaya nako talaga naman. Oh. Paddy Badillo, maraming salamat sa comment. Okay? Thank you very much. So, basura po yan, mga kababayan. I am taking the MMDA to task here. The DILG and the LGUs. I think they should cooperate more intensely para makaiwas po tayo dito sa malawakang almost all over Metro Manila. Iba naman po ang nangyari po dyan sa Nauhan, Oriental, and Occidental Mindoro. Talagang nature na po ito, mga kababayan. Pero palagay ko, meron pong dahilan kung bakit malawakan po. Lagpas tao po eh. Ang baha. Pati dito sa Cavite, sa Tansa Cavite po eh. Nasisira na ho yung matagal talagang mga bahay na nasa tabi ng dagat. Oh. Sa Nauhan, Oriental Mindoro po, ang lumalabas po na sanhi ng baha talaga doon. Well, of course, the heavy rains, persistent rain. Oh, nandyan na po tayo. Natural ho yun. Bumigay pa ang isang dike dyan. Kaya tumaas po ang tubig baha dyan po sa parte ng Mindoro. Okay? Pero otherwise, wala ho silang sisisihin ho. Talagang nature po yan. Nagkataon po na bumigay yung dike. Kanya ho, umabot po ng ganoong kataas ang tubig baha. Dito naman po sa Cavite, Tansa Cavite, umaabot na raw po sa mga bahay-bahay ang alon. Ibig sabihin, nababawasan po ang, anong pangalan nito? Nababawasan po yung lupa o yung sand sa dalampasigan. Wala na ho siguro yung dalampasigan. Alam po ba yung dalampasigan? Siyempre yung naghihiwalay sa alon at saka sa lupa. Okay? Yan ang dalampasigan. O, iyan po yung dolomite natin dyan sa Rojas Boulevard. Okay? Nauubos na raw po. Ang sabi po ng isang eksperto dyan sa Tansa Cavite kanina, nauubos na po yata yung sand. Kaya yung pangalan nito, yung alon, nasa bahay-bahay na. And true enough po, mga kababayan, ang nangyari po dito, nasira po maraming mga tahanan ang nasira po dyan sa Cavite. Nakalunos-lunos naman po ang kanilang mga sinapit po dito sa tagpulan na ito, yung habagat nito. Hindi si Fabian lang ito, pero siya ang naghatak ng habagat to yung heavy rains. Pero matagal na pong pinoproblema po ng mga taga-Cavite ito Nawawala po yung sand diyan po sa kanilang yung dalampasigan. Napupunta na yung alon. Umaabot na po yung alon sa mga gilid-gilid ng kanilang mga bahay. Lumakas ang current bumagyo. Ayan, habagat.
na itulak po yung alon, pumunta ho sa kalupaan. O, dadaanan po yung mga bahay na mahihina. Ito po ang nangyari dyan sa Tansa, Cavite. Sa Nauhan, Oriental Mindoro, and other parts of the country like Baguio City, Chaco yan, mga babayan. Hindi po babahain ang Baguio City ho. Napakataas ho niyan. Pero, malawakan namang pagputol ng mga puno dyan eh. Malawakan na po ang pagpatag ho ng mga kabundukan ho dyan eh. Kaya tignan ho ninyo. Baha. Sa lalawigan po ng Rizal, ganyan din ho mga kababayan. Punta ho kayo sa lalawigan po ng Rizal. Baybayin po ninyo yung kahabaan ng highway na yan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng highway. Anong pangalan ng highway na dinaanan natin? Papuntang from Marcos Highway hanggang Pilila, Rizal. Hindi. Dadaanan po ang Antipolo. Ano pangalan ng highway na yan? Anyway, baybayin ho ninyo yan hanggang doon sa Pilila, Rizal, mga kababayan. Makikita ho ninyo mga kabundukan. Kabundukan na patag na nandyan pa yung mga equipment ng mga hinayagan ng mga LGUs na patagin ang bundok. Anong epekto nito, mga kababayan? Wala nang panangga sa tubig, ulan. Wala na ho. Diretso ho sa mas mabababa. Kaya, San Mateo, ano po ba yung mga Marikina, eto ho ang nadadali po. Abangan ho ninyo ang susunod ho na may bagyo. Hindi pa po tapos ang ating di ba? Rainy season. Abangan ho ninyo. Huwag naman po sana mangyari ho na may mas malakas na bagyo. Makikita po nyo ang epekto ho nito. Hindi ko alam kung bakit walang responsibilidad ang mga LGUs sa pagbibigay ng permit to quarry. Patagin yung bundok. Hindi inaalintana ho kung meron pong masasagasaan pagkatapos ho na patagin ang bundok. There has to be. Dapat ho, kahit yung mga nagmimina, kaya meron tinatawag na responsible mining. Di po ba? May responsible mining. Ang kailangan ho dito, titignan ko ang epekto. Halimbawa, patagin natin ang bundok, paano ang daloy ng tubig, paano ang proteksyon ng mga nasa mas mabababa kung mag-uulan. Meron po bang inilalagay na proteksyon ho dito? Ng mga nagmimina? Nagkukwari? Meron po ba? Wala po eh. So dapat to merong pong penalty ho dito eh. Kapag maraming namatay sa baba at ang tubig baha ay nanggaling mismo sa bundok na pinatag, dapat po may pananagutan ang local government and even the national government sapagkat may pakialam po dito ang Department of Environment and Natural Resources. Hindi po sila libre dito. Okay? Meron din po silang pananagutan. Unfortunately po, mga kababayan, wala. Magpayaman, yan. Mangamkam ng lupa ng may lupa, katulad po ng pinuntaan ko kanina mga kababayan. May nagpatawag po sa atin dito, nagsusumbong. Lupain po ng mga Rodriguez po dyan sa San Rafael, Rodriguez, Rizal, tinamkam po ng isang Construction and Development Corporation with the help of the office of the mayor. Tingnan mo ninyo yun, mga kababayan. Yung kinamkam na lupa ko, may title ng mga Rodriguez ho. Alam po ng Korte Suprema ito sapagkat dumating po sa Korte Suprema ang posisyon ng mga Rodriguez po at ibinigay ang kapangyarihan
karapatan sa mga Rodriguez na magmay-ari ng lupang kinamkam ng Milex Construction and Development Corporation. Sila po ngayon ang nag-o-occupy sa 12-hectare land ng mga Rodriguez. Ang ginawa po ng mga Rodriguez, sinampahan po sa San Mateo RTC ang tanggapan ng alkalde at ganun din po ang construction company na iyan. So, talagang patong-patong na kaso ang nasa RTC po ngayon laban dito sa Office of the Mayor or the Mayor himself at ganun din po yung construction company, construction and development company. Ang tawag po Milex. Milex Construction and Development Corporation. Okay? Ayos. Sa Lunes po, maaring pag-uusapan mo natin at makakapanayam ang kinatawan po ng Rodriguez family diyan sa Rodriguez Rizal. Rodriguez family, Rodriguez Rizal. Montalban dati ho ito, mga kababayan. Montalban, ngayon, Rodriguez po ang pangalan. Okay? So, baka sakali sa Lunes po, makakausap po natin mismo. Kung hindi man, i-play po namin yung aming ginawang interview, video interview with the representative of the Rodriguez family at madidinig po ninyo sa kanila ano po yung mga karapatan po nila na nilabag ng Manila, ng Montalban o Rodriguez munisipyo ho. At yun ang PNP nagamit po dito sa pagpapalayas at pag-uukupa sa 12 hektaryang lupain pag-aari ng mga Rodriguez. Alright? Okay. Meron pa tayong mga babatiin dito. Jomay Maymar, good evening po sir. Sir Ben, I'm watching po. Okay? Inihanda ko na, natatapos ko na yung sulat po na padadala natin sa sentro. Jomar, antabayanan na lamang ko natin. Okay? Joselito Partosa, magandang gabi. And kasalanan din ng mga butante, lalo na mas mga tabugo, DDS, utak, nasa talampakan kung bakit ang Pilipinas ay lubog sa kahirapan at pagbagsak ng ekonomiya at korupsyon. Niluklok nila ang mga politikong trapo na yan. Ang gusto ng mga politikong trapo na maghirap ang mga maliliit na Pilipino dahil madali silang linlangin ng pera. Ayan ho. Ang sabi ni Mr. Joselito Partosa, ito totoong nangyayari, kaya itong darating na halalan ho, mga kababayan, mag-isip-isip po tayo talaga, mag-isip-isip po tayo yung susunod na henerasyon. Ang susunod na henerasyon, walang iba kundi mga anak natin ang mga yan. Mga apo natin. Dapat tayo mga nakakaalam kung ano ang magandang kinabukasan, ang ipaghanda ang mga ito. Ngayon, kung hindi natin ipaghanda ang mga yan, sisisihin po tayo. Paglaki ng mga ito. Nasa kamay po natin ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Tama po ba yan, Joselito? Mr. Partosa, sir? Okay? Sana pag-isipan po natin yan, lalong-lalo na yung may kakayanan, lalong-lalo yung mga butante, nitong darating na halalan. Pagkaisipin na natin ang tama at dapat na gagawin nating pare-pareho sa darating na halalan. Okay? Los Unidos, Soventeos, magandang gabi. Thumbs up po, 2 thumbs up ng bata. Ito yung emoji ni Soventeos, okay? Good evening, sir. Magandang gabi po sa inyo. Okay.
Tatapos na ho tayo dyan sa basura. No? Tatapos na po tayo dito sa baha. O, dito naman po tayo sa zona ng Pangulong Duterte. Ano po bang maasahan pa po natin dito? O, mga kababayan, what do you think will the President be talking about in his zona? Ang sabi po ni Mr. Roque, special programs na po ang tututukan ni Mr. Duterte. Special projects. Infrastruktura. Peace and security. And foreign policy. Wow! Kaganda naman ho, mga kababayan. Patapos na ho siya. Wala na eh. Tapos na ho ang kanyang panunungkulan. Pagkatapos gusto nilang balikan ho yung endo na ipinangako ni Pangulong Duterte bago pa man siya maupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipinangako na po niyan sa mga manggagawa. You will have security of tenure. Hindi na kayo magiging contractual employees. Magiging regular na rin kayo. Except for some. Okay? At hindi naman po talaga maiwasan mo yan. Meron po talagang mga contractual employees. Alam po ng batas yan eh. Meron pong nakalagay. Pero sa ngayon ho mga kabayan, mas marami pa nga yata ho ang mga contractual employees kaysa yung mga regular employees eh. Ang PCOO nga po eh, Presidential Communications Operations Office ng Malacanang, marami ho yata silang mga hinair na mga contractual para trolls ng Pangulong Duterte. Ayun, iniimbestiga na po ng Senado. Kanya, magpakatino naman ho kayo. Walang yan naman talaga. Magpakatino naman po kayo. Watching from Ireland, si Mr. Joselito Partosa din. Sa Ireland ka din, parang si Ma'am Delia. Nasa Ireland din po, ha? Okay. Good evening po sa lahat ng mga Pinoy at mga Filipino dyan sa Ireland. Alright? Dalawa na itong nanonood at nakikinig dito sa ating programa from Ireland. Pakiusap lamang po ni Tata Ben, ha? Mayat-maya, nakikiusap po ako para mapalago naman po natin ang mga tumatangkilik po dito sa ating platform, ang Broad Streamcast Communicators. Please, like and follow yung page po natin sa Broad Streamcast Communicators. Pakiusap lamang po ni Tata Ben. Yung YouTube po ni Tata Ben, Ben Paipon, medyo daanan naman po ninyo at isubscribe po. Okay? Ayos po. Alright. Naku talaga naman. 2 minuto po. Baka lipas. Ang alas 9 na po ng gabi. Napapag-usapan po natin yung zona ng Pangulo. Sa Lunes na po ito. Okay? Ang mga guests po ay magtitipon-tipon mula 1:00 ng hapon at magsasarado po ang Kongreso para sa pagpapasok ng mga guests at mga kongresista sa loob ng mga 2:00. That means baka 2:00 po ng hapon magsisimula po ang speech o kaya magbubukas ang sesyon ng dalawang houses and then the President will talk about his zona. Yan. Nabanggit ko na po kanina, the talk will center on special projects na po na gusto pang gawin ng Pangulong Duterte. Baka meron siyang sasabihin sa mga hindi po niya natapos na mga infrastructure programs. Baka gusto niyang dagdagan ang kanyang pulisiya sa peace and security. Baka gusto niyang panawagan sa Korte Suprema, hoy, tigilan na ninyo ang anti-terror bill, anti-terror law. Palagay ko ho mga kababayan, mukhang dito matatalo na naman po ang ating Pangulo. Gaya po ng nagdesisyon ng Korte Suprema. Pinanigan po ng Korte Suprema ang ICC. May karapatan po ang ICC
nalitisin ang Pangulong Duterte at 11 pa na opisyalis ng ating pamahalaan sa kasong war on against humanity. Ayan. Kahit po tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute, ang sabi po ng ICC, kapag ang ating bansa mahigit ng isang taon na kabilang po sa ICC at titiwalag, okay? Yung nakalipas na taon, halimbawa na miyembro pa siya at meron po mga nangyari na hindi tama sa bansa, ayun, lilitisin pa rin po ng ICC. Okay? Simple lamang po sinabi ng ng Supreme Court dito eh. The Philippines is obligated to cooperate with the ICC. Matindi po ang statement na ito eh. The Philippines is obligated to cooperate with the ICC despite its withdrawal from the Rome Statute. Hindi ko mo tumiwalag na po ang Pilipinas, hindi na po magkakaroon ng jurisdiction ang ICC sa war on crimes na isinampa laban po sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Karagdagan pong sinabi ng Korte Suprema, the exit does not affect criminal proceedings pertaining to acts that occurred when a country was still a state party. Ayan, yan sinasabi po natin kanina. Naging miyembro po tayo ng Rome Statute. Nung na sinampaan lamang po ng kaso ito si Pangulong Duterte, doon lamang po tumiwalag. Pero yung pagiging miyembro po natin sa mga nakalipas, at may nangyari, war on crimes, no? Crimes against humanity, ayun, sakop po ng ICC. Iimbestigahan po siya. Subpoena power, they have the subpoena power. Meron po bang karapatan na papuntahin sa daig ang Pangulong Duterte? Abangan na lamang ho ninyo kung ano ang gagawin ng ICC kung sakaling magsimula po ang trial proper sa kaso ni Mr. Duterte. Ayos. Okay? Areglado po. So, dito naman ho tayo ngayon sa ibang mga issues pa ho. Alam po ninyo na itong mga nakalipas na araw, may lumabas na balita na nakapulot ang ating mga fishermen sa ilalim ng dagat. Nakapulot po sila ng isang equipment na may markings po ng Chinese characters. At nung pasuri po nila, ang lumabas po yung napulot po ng mga fishermen, gamit pala ho ito sa oil exploration. Okay? So, oil exploration. Ang tawag po dyan, ocean bottom seismometer. Ito yung ginagamit po nila sa oil exploration. So, sino gumagamit? Sino pa? Matatandaan mo yung kamakailan lamang may itinaboy. Itinaboy ng Coast Guard po natin na war vessel ng China dyan sa malapit sa Palawan kung saan nakuha po itong gadget na ito, itong equipment na ito for oil exploration. Wala talaga ito. Ang gobyerno ho natin, ano bang nangyayari ho dito, Mr. President? Yung etchas nga po ng mga incheck, hindi pa ninyo nililinis.
nandun pa rin ho eh. At hindi pa ninyo ina-actionan. Inaantay ho namin kung kumpirmado na ng Malacanang na merong human waste na itinatapon ng mga barko ng Inchik dyan sa West Philippine Sea. Dapat kumpirmahin ho ito. Meron po ba o wala? Ang sabi po ng mga nakakaalam, talagang may gadget to. Tinignan po sa itaas eh. Ha? Na nakita ho nila na ito human waste. Dapat po, after how many days nung ibulgar po ito, dapat meron lang investigasyong report ng bansang Pilipinas. They should know already if this is true or not. Pero hindi natin alam eh. Hindi po kumikibo ang bansang Pilipinas eh. Parang pinagtatakpan po eh. Parang ipinagtatanggol pa po ang mga Inchik na napakabuting tao. Mga ito, hindi nila gagawin ang mga ito. Parang hindi bastos ang mga komunistang Inchik. Pero kitang-kita ho eh. Human waste to, mga kababayan. Pero binabaliwala ng ating gobyerno. There should be a report of the investigation that they have conducted. As they've said, they're going to conduct an investigation and tell the people the result of that investigation. But until today, mga kababayan, iniintay ko na mag-report si Mr. Roque. Wala ho yata siyang boses. Mukhang walang boses ko. Si Mr. Roque. Ha? Baka naubusan. Will somebody please give him, magpakulo ho kayo ng luya. Dalhin po nyo kay Mr. Roque at painumin po ninyo. Mukhang wala na po siyang boses. Naubusan na po. O ito, meron pang isa. Itong gadget po for oil exploration. Anong sinasabi? Hindi naman. Hindi naman po sa China yan. Pinagtatanggol po ang mga Inchik. Mga kababayan. Nagdududa tuloy ako, mga kababayan. Baka ito talagang ibinigay na ho yata ang ating bansang Pilipinas sa mga Inchik mga kababayan. Ricky Tisoy, ano ba? Ano bang nangyayari sa atin? Pumapayag ka na ba? Na nabenta ka na sa China? At darating panahon, hindi ka na Pilipino. Kung hindi, Inchik ka na rin. Komunista pa. Ako, hindi ako papayag dyan, mga kababayan. Hindi ako papayag na in my lifetime, I will be a communist Chinese. Never. I'd rather die fighting for my citizenship as a Filipino. Nalulungkot po ako sapagkat bakit hindi po ipinagtatanggol ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang Pilipinas laban sa mga komunistang Inchik. They are doing everything against the will of the Filipino people. Hindi po tama na kung nagbibigay po sila ng Sinovac. Ano po ito? Bakuna. Na hindi na tayo kumikibo. Ang mga Amerikano mas malaki pa po yata ang halaga ang naibibigay ng bakuna sa atin. Libre pa. Bilyon ang halaga ng Pfizer. Mas mabisa pa po kaysa Sinovac. Pero hindi po sila nangaagaw ng lupa. Hindi nangaagaw ang mga Amerikano ng lupa. At hindi tayo nilalanseho dito. Hindi po nag-i-smuggle ang mga Amerikano. Pero ang daming smuggled agricultural products nanggagaling po sa China. Ano ba naman ito? Doon natin nakuha itong mga avian flu, itong ASF, Diyos ko po mga kababayan. Itong COVID virus. And yet, our president is professing his love affair with Xi Jinping, the president of Communist China.
Ano ba ito, Mr. President? Sana ito ang tutukan ho ninyo. What is the position now of the Philippine government towards this aggressive yung pagangamtang ng lupain at karagatan ng Pilipinas ng mga Inchiko? Dapat yan ang tutukan ng ating Pangulo because this is an issue really. Dapat ito ang tanungin ho natin sa ating Pangulo now that there is still time bago ang kanyang zona. Baka naman hindi niya isama ho ito. Ano po ang ginawa ng Pilipinas nung malaman po na nagtatapon ng echas ang mga Inchik dyan sa ating teritoryo, dyan sa West Philippine Sea? Ano ang ginawa ng Pilipinas under the presidency of Mr. Duterte? Ano po? Ay nako talaga. Sige. Los Unidos Soviéticos ang tagal naman po ng ICC. Inip na po ako. Sabi ni Los Unidos Soviéticos, ako din ho. Inip na rin ako. Ma'am Mercy Ong, Kuya Ben, mag-good night na po ako. Masakit braso ko. Kumikirot na. Kumikirot. Mag-iingat kayo palagi ni Madam Lynn. Miss ko na kayo. Stay safe po. Alright, we also miss you, Ma'am Mercy. Magpahinga na po kayo, and thank you very much. Ricky Tisoy, Padre, magandang gabi. Armando Badillo, taben dapat kay Roque para magka-boses pahalikin sa dolphin sa Gapo. Okay. Dolphin ang kailangan ni Mr. Roque. Yan naman ang kalanguyan po niya Doon sa, pero alam po ninyo, meron pong meron pong pinuntahan si Mr. Roque dyan sa Maribeles, Bataan. He was not just swimming with the dolphins. He was looking after the business of his wife dyan sa Maribeles, Bataan. I'm still conducting some researches tungkol dito. And abangan na lamang po ninyo mga kababayan pagka nakumpleto ho natin ang researches po natin, babanggitin ho natin dito sa ating programa. Lilian Gabriel is still watching. Good evening, Lilian. At maraming salamat po sa mga tumututok pa rin ho dito sa ating programa. Okay? Alright. Ay, nako talaga. Etong Dolomite talaga sa Rojas Boulevard. Hindi maalis sa isipan ko na mag-comment. Kasi ngayon pong tag-ulan at lumakas ang alon, kitang-kita po ninyo ho, mga kababayan, kung ano ang nangyari sa pera na ibinuhos po dyan sa White Sand Beach. Nangingibabaw po ang basura. Bakbak na ho ang mga dolomite na itinapon po dyan sa White Sand Beach. Evidently, sira. And therefore, tinangay na po ng alon ang pera ng Pilipino. At ang pera ho ay hindi po maliit. Milyon-milyon po ito Na kung ginamit po sana para sa kapakanan ng ating mga maralita who are now suffering because of this pandemic and the surging virus, napakaganda. Pero inuuna po ng ating pamahalaan ang isang proyekto na walang kasay-say-say. Sana tutukan din po ng Pangulong Duterte ito. Ano ba ang gagawin po ni Pangulong Duterte sa milyon-milyong proyekto ng DNR? Gawin ang
White Sand Beach dyan sa Rojas Boulevard. Itutuloy po ba, Mr. President? O wag nang ituloy? Napakahalaga ho ito, mga kababayan, para sa mga Pilipino. Maganda ho, sana. Oh, kung talagang hindi masisira. Pero, ni walang engineering eh. Tinapon lang ho yata. Ibinagsak lamang po yung dolomite po dyan sa Rojas Boulevard. That's it. Iniscatter. Eh ano bang ginawa? Idinikit po ba? Sinimento po ba? Ano ba? Eh bakit to pagdating ng alon no, wash out po ang dolomite? Napalitan po ng mga basura. Eh Diyos ko po, ano ba ito? Ang tinatanong nga po ng aking barbero ho, mga kababayan kasi itong 2 days ago, nagpagupit ho ako. Napapag-usapan, nabanggit ho ng mama na yung dolomite dyan sa Rojas Boulevard, sira na naman daw. Alam mo, ang sabi po sa akin, alam mo, Mr. Paipon, nakilala na po ako, barbero ko na talaga. Sabi niya, wala bang engineer? Itong gumagawa ng White Sand Beach dyan sa Rojas Boulevard, yung may dolomite. Sigurado, meron ho yan. Baka hindi talaga marunong mag-inhinyero ito. Bakit naman? Kasi, hindi ba niya naiisip na yung alon ho, pagka may sama ng panahon, lumalampas po sa breakwater. Di ba? Nasasagasaan in the process ang dolomite. Yan ang sinabi po niya. Totoo nga naman ho, mga kababayan. Bakit hindi po naiisip ang mga inhinyero ng DENR na etong alon sumasampa po sa breakwater at lumalampas po If that is the case, nadadaanan po yung dolomite, nasasagasaan po. Pagbalik ng alon, kasi babalik din ng alon madadala po yung dolomite. Hindi po ba naisip ng engineer po yan? Yan ang tanong ng barbero ko po. Wala naman po ako maisagot po dyan. Hindi naman po ako inhinyero. Sana ho, nag-inhinyero po ako masasagot ko yung aking barbero. Pero baka sakali si Mr. Clemente, ano kayang sasabihin? Good PM, Tata Ben, sabi ni Mr. Clemente. Again, I say, I think the law has it that the accused cannot be tried and convicted unless he goes through arraignment first. Okay? Kung ganon, all the accused has to do is avoid arrest so that he cannot be presented to the court for arraignment. Hindi na matutuloy ang paglilitis. Yan ho, kung, Mr. Clemente, yan ho, kung makapagtago. Kung hindi makita, yung tinatawag na akusado. Di ba? Kailangan wag siya magpakita. Kailangan magtago ho siya. And there are some criminals, really, suspected criminals, who just do that. Ping Lacson was once yung nagtago. Ganon din po si, anong pangalan nito? Mr. Trillanes, di ba? Ang hindi nakapagtago, itong si Madam Laila de Lima. Kaya nakakulong Kahit trump-up charges, nakakulong pa rin po si Laila de Lima. Sapagkat, nahuli siya. Di ba? Si Mr. Duterte, hindi ko alam kung magtatago ito. Pero kung hindi magtago at nasubpina po siya, na kailangang humarap po siya sa ICC, I strongly believe he cannot refuse sapagkat ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi, may jurisdiction ang ICC over the case. Kung may jurisdiction, just like any other court, merong kapangyarihan to subpina.
At kung hindi ka tumalima for the arraignment, ang sinasabi nga po ni Mr. Clemente, then what follows is the warrant for the arrest of the accused. That is true in every court, anywhere in the world. Okay? So, ang aabangan nun natin, ano ang gagawin ng ICC. Pero first and foremost, kailan ba nila gagawin ang trial? Naiinip na si Joventeus eh. Ha? Naiinip na rin po si Tata Ben Paipon. Ikaw ba, Mr. Clemente? Naiinip ka po ba? O are you not referring to the to the ICC? Baka naman ang tinutukoy mo ibang kaso dito sa Pilipinas. Pero whatever case that may be, pagka arraignment, halimbawa, ito si Bicoy. Okay, si Bicoy. Ito yung nagbulgar ho na yung mga opposition lawyers na po, sila po ang nagpapakalat ng mga video involving the president in illegal drugs. Inasuhan po siya ng 3 abogado. 3. Perjury. Ayun. Arraignment po niya 2 days ago po yata, or July 21. Okay, July 21. Hindi po nag-appear itong si Bicoy. Anong ginawa ng judge? Nabanas po yung judge eh. Nagalit po eh. Parang ini-insulto daw po ni Bicoy. Ha? Walang paggalang sa batas. Walang paggalang sa hukom. Ayun eh. Oh. Nagalit po ang hukom. Anong ginawa? Warrant for the arrest of Bicoy. Pangalawa, dinoble po ang bail ban. Ayan. Oh, Mr. Clemente, yan ang napala ni Bicoy sa kanyang di pag-attend ng kanyang arraignment. Okay? Sir Ben, sabi ni Josephine Roquero, tatakbo po si De Lima sa pagka-senador next year? Yes, sir. Yan po ang sabi ng kanyang mga kasamahan. Laila De Lima is running for senator this coming election. Palagay ko makakaupo na ito sa Senado sapagkat hindi po niya naranasan maupo sa Senado sapagkat hindi pa nakakaupo, hinuli na ho siya. Okay? Hinuli na po siya ng mga pulis at ikinulong hanggang sa mga sandaling ito. Laila De Lima is definitely running. That is what her supporters are telling us. And sana naman mga kababayan, mapagbigyan din po ang kagustuhan ni Madam Laila De Lima na makapaglingkod bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Okay? Marami po siyang nagawa even if she was not able to attend sessions in the Senate. Kahit nakakulong po ito, marami po siyang nagawa bilang senador. Baka mas marami pa siyang nagagawa bilang senador kaysa yung mga nakaupo at nandyan po sa Senado. Okay? Ayan. Alright. So, Josephine, that's the answer there. Her supporters are telling us he is definitely running for senator next year. Okay? Catherine Calvin, may evening program ka pala, Tay. Opo. Alas 8 hanggang alas 10 every night. Monday to Friday. At dito, pwede ko nang sabihin, Mr. Duque, mag-resign ka na. Ngayon din. doon sa kabilang impilan, hindi po pwede. Meron pong mga rules and regulations. Mas heightened ang restriction po doon. doon sa kabilang himpilan. Pero okay lang naman sa atin eh. Pero dito sa atin, hanggat walang restrictions ang Facebook sa mga actuations natin sa mga sinasabi. Totoo naman pinagre-resign sa ng taong bayan pati si Cabian Paipon pinagre-resign ko si Mr. Duque dahil
Ang dami ng kapalpakan. Sa dami-dami po ng kapalpakan. The response of the government alone sa pandemic na ito, yung ayuda na dapat pong ibigay sa mga nurses, mga ordinaryong mga mamayan, where is the money? Oh, okay. Tawa si Catherine. Oh, huwag kang tumawa. Ha? Ang sinasabi ko, Digong, Duque, resign. Ay, dapat na rin si Mr. Duterte siguro. Malapit na hong matatapos ang kanyang term. Ha? Pero pakinggan natin muna ang kanyang, ano pangalan nito? Ang kanyang SONA. Ano kayang ibibida po ng Pangulong Duterte? Sabi ni Mr. Roque, hindi raw po siya magbabanggit ng politika. Naniniwala po ba kayo? Ay, anong babanggitin niya kundi politika? Wala na po siya magagawa. Any president, yung bang palapit sa final term po niya, yung malapit na siyang magtapos, becomes a lame duck. Wala nang magagawa kung hindi. Rendahan na lamang po ang gobyerno, medyo alalayan na lamang, papetik-petik na lamang po siya. Ganyan lang po naman ang mga past presidents. Actually, wala na talagang kapangyarihan. Maliban lang kung ang presidenteng payao na, gusto pa. Gusto pa niya. In other words, he would like to extend his term at all cost. At ito po yata ang nasa plano ng Pangulong Duterte. Kaya ayaw po niya matawag na lame duck po . Nagagalit niya kay Manny Pacquiao . Hindi ako naniniwala na walang politika na babanggitin ng Pangulong Duterte sa kanyang SONA. Okay? Anyway. Catherine, Calvin, sana, sabi po ni Catherine, they are busy choosing background music for the affair. Hinahanap mga favorite songs ng Pangulo. While we are all scared to death with this Delta thing. Oh my God. OMG. Ayan. SONA. Ayun. SONA pala. Pasensya na ako kayo. Yung mata ko ngayon walang katulong. Naiwanan ko po yung aking yung aking salamin kanina doon sa aming meeting. Okay. Baha sa Espanya. Daming stranded tayo. Wala nang masakyan. And people are walking just to get home. Leptos naman ang kalaban. So what else is new Naghahanda si Digong para sa kanyang SONA. Wala siyang pakialam kung hindi makauwi ang kanyang mga kababayan. I wonder what itong mga LGUs or even the Metro Manila Development Authority, DILG ngayon at may pangangailangan ng taong bayan, lalong-lalo ng mga manggagawa para makauwi. Nasaan kayo? Where are you? Itong kinoment sa atin. Kawawa mga stranded passengers po, hindi makasakay. Wala pong sasakyan. Nasaan ang sasakyan ng pamahalaan? Nasaan? Ngayon, kailangan ang saklolo from the government, whether from the LGU or the national government. Ngayon po kailangan para makauwi ang ating mga kababayan. Pero saan po?
Anak ng pating talaga ho. Hindi pa, sana si Ed Bausa na lang naging presidente ho natin, Padre. Winnable yan, sabi si Senador Laila de Lima if she runs again as senator for her second term. Yan ang sinasabi ni Ed Bausa. Are you going to vote for her, Ed? Because I am going to vote for her also. Oh, sigurado yan si Ma'am Laila de Lima. Sabi ko nga kanina po baka mas marami pa po siyang nagawang batas. O baka mas marami pa siyang nagawa as senator kaysa yung mga nandyan po sa Senado. Nakaupo lang. Alam niya talaga. Siya po ay nakakulong. Yung iba nakaupo lamang po sa Senado. Jose Gregorio Clemente, I expect massive cheating in the election. I expect the people to protest the proclamation of winners. The winners expect this and they have a plan to counter protests. Problema po yan dahil baka maging violent. Huwag naman sana payagan ng Panginoon. Pero merong mga tao na walang pinaniniwala ang Diyos. Yan po ang masakit po dito, mga kababayan. Pero there was a time I had the occasion to talk with the COMELEC. Ang sabi po nila, they will try their best na proteksyonan ang halalan. Pero alam po ninyo mga kababayan, mukhang wala pong gamot Wala pong gamot ang pandaraya sa halalan dito po sa Pilipinas. Talagang walang gamot. Nangyayari po Lahat ng mga nakaupong presidente, gumawa ng isang bagay na hindi dapat. At itong kinatatakutan ni Mr. Clemente, baka ito mangyari. Magproprotesta po ang mga natalo, kasama ang taong bayan. Proproteksyonan po ng mga nanalo ang kanilang mga napanalunan. Magbabanggaan po yung dalawang panig na yan. Anong mangyayari po? Magkakaroon po ng revolusyon ang Pilipinas. Sasamantalihin po ng kasalukuyang namumuno. And who will that be? That is Digong, Mr. Duterte. Wow. And because nasa panig ko niya ang militar at ang pulis, revolution will be successful. So what is next? There will be a revolutionary government, probably a martial law. And then finally, mga kaibigan, a tyrant government, a dictatorship once again. Mga kababayan, abatan ho ninyo ito because it is not an impossibility. Hindi po talagang hindi mangyayari. Maaring mangyari po ang kinatatakutan po natin na ito. Tao lamang po tayo Ang tao po ay may ambisyon. Masakit po dito kung ang nag-aambisyon ay napakasamang ambisyon para sa sarili po lamang. Maganda nga po sana kung ang ambisyon ay para sa kapakanan ng nakararami. Kung ang ambisyon po niya para sa kanyang sarili po lamang, yan ang pinakamasakit sa lahat. Lalong-lalo na kung yan ang nangyayari. So, pagdasal din ho natin, mga kababayan. Ipanalangin din ho natin na hindi po mangyayari ito. Ito mga nakikita po ni Mr. Clemente na hindi po malayong mangyari. It could happen. Okay? It could happen. Sinubukan na po nilang ipatupad yung revolutionary government in the middle of the term of Mr. Duterte. Pero hindi pa niya siguro kontrolado ang militar.
kanya hindi po niya tinuloy. Oh? Pero who says he has no control of the military now? So abang ano ninyo mga kababayan? Sana ho, yung mga young officers, pagbasdan po ninyo ang nangyayari sa ating lipunan. Kayo po ang savior of the Filipino people. Just in case, magloko ang mga nakakatanda ho sa inyo, mga general na nasa posisyon na ang ating gobyerno sa ngayon. Kayo po ang inaasahan ng taong bayan na magliligtas po sa sambayanan kung sakasakali magloko ang mga nauuna sa inyo. Alright? Noon po, nangungulekta si Imelda ng 25 centavos sa mga nanonood ng sine para daw sa flood control. Oy, maraming nakolekta ho dito. Mukhang naging hidden wealth yung pera natin dahil baha pa rin. You're right, Mr. Clemente. Tama ka. Hanggang ngayon, baha pa rin. At napakaliking collection po yun eh. Napakalaki ho ang nakolekta. Kasi sa pilitan po yun eh. Lahat ng mga manonood ng sine ho noon, may karagdagang 25 pesos para makapanood ka ng sine. At nung araw, nung mga panahon na yun, magaganda po mga pelikula. Sabik ang tao. Kaya meron pa nga pila-pila ho eh sa mga sinehan. Unlike today, wala na ngang sine-sine. Di ba? Meron pa. Libre na eh. Kasi libre na ho yung mga senior citizens na ho. Pero, napakaganda ho sana po mga kababayan kung nagamit po ang pera na iyan para sa pagsugpo ng baha. Pero as Mr. Clemente is saying, Diyos ko day, baha pa rin. Matatandaan po, Mrs. Imelda Marcos was the first to govern Metro Manila. Siya po ang naging gobernador ng Metro Manila. At siya po ang may kapangyarihan, ayusin po ang traffic, basura, baha, and so on and so forth. Naisalin lamang po sa iba. Nagkaroon tayo ng iba mga gobernador na. Pero it was Imelda Marcos who started it all sapagkat siya po ang itinalaga ng kanyang husband who was then the dictator, Mr. Edralin Marcos. Ferdinand Edralin Marcos. Pero nothing happened ho. Hanggang ngayon, baha pa rin. Mas lumalala pa nga po ang baha. Parang corruption po, mga kababayan. Panahon ni Digong, mas lalong lumala ang korupsyon. Ngayon, mas lalong lumala ang baha. Wala na po ba kayang bakuna sa baha? Sabi ho natin kahapon yata eh. Naghahanap po ako ng bakuna para sa internet na magkakadiferensya. Wala ho tayong wala ho tayong alternative. Wala ho tayong paraan para masolusyonan po itong internet troubles natin. Itong baha, ganun din po. Itong bakuna ho natin sa virus, kung magkaroon po tayo ng panibagong virus, wala na naman po tayong bakuna. Hindi tayo makatuklas. Bakit po ganun? Grabe po ang nararanasan po ng mga Pilipinong hindi naman po dapat danasin. Walang iya talaga. Anyway, Mr. Gregorio Clemente, Jose Gregorio Clemente, the people will for sure vote for De Lima. Aba, okay ito Ang problema, magpro-proclaim na siyang winner. Pusta tayo. Maglalabas ng survey ang Pulse Asia at SWS sa huli si De Lima sa survey. Huwag na kayong maniwala
sa False Asia. Oh, False Asia na nga eh. Hindi po False Asia at SWS. Wag na po tayong maniwala sa mga survey na mga iyan sapagkat nagagamit po ng mga politiko for the politicians' own interest. Hindi po makatotohanan ang kanilang ginagawang survey po, mga kababayan. Please, do not believe the surveys anymore. They do not serve the interest of the Filipino people. They serve only the interest of the surveyor at ganoon din po yung nagpa-survey. Okay? Okay? So, wag na ho tayong maniniwala ho dyan sapagkat hindi po totoo ang mga survey na ito ng False Asia at ng SWS. Sabi ni Mr. Clemente, God forbid, because we cannot afford a bloody revolution. Masyado ng maraming namatay. Maawa sana sila sa taong bayan. Alam niyo mga kababayan, hindi maiwasan itong revolusyon na ito eh. Pagka hindi tumigil sa kasakiman ang mga politiko po natin, sa totoo lamang, marami po ang naniniwala that this election will be rigged. Pagkakaroon po ng cheating naman, papasok pa ang bansang China. Gagawa pa ng panghihimasok sa ating halalan. Sapagkat they will have to protect their men. And that is Mr. Duterte po. Ano kaya ang antidote? Ano kaya ang bakuna ho na pwede natin gamitin ho dito? Yung pakikialam ng China, yung sako-sakong pera ng administrasyon, ano sa tingin po ninyo ang bakuna po rito? Mr. Clemente, anong bakuna ang kailangan ho natin para hindi tayo panghimasukan ng bansang China, para hindi tayo magamitan ni Mr. Duterte ng sako-sakong pera? Samantalang si De Lima, si Madam Leni Robredo, halos walang pagdugtong para sa kanilang presidential campaign. Ay, nako, talaga naman. Ano kaya sa tingin ninyo, mga kababayan? Mag-suggest naman po kayo. Ano kaya ang gagawin po ng taong bayan para ma-prevent ang panghihimasok ng bansang China sa ating halalan? Nanghimasok na raw po nitong nakalipas sa 2016. Okay? Yan po ay nanggaling po kay Mr. Albert Del Rosario, former Department of Foreign Affairs Secretary. Okay? Sa kanya po nanggaling ang statement na yan. Ngayon, malaki ang stake ng China sa Pilipinas. Kitang-kita na po ninyo yan sa ginagawa sa West Philippine Sea at ginagawa ng mga inchik dito po sa ating bansa. They are almost everywhere. Contracts are given to Chinese corporations. Mga kababayan ko, ang mga nakakakupo ng mga kontrata ng gobyerno ay mga inchik, mga kaibigan ng Pangulong Duterte at Mr. Bongo. Ayan. So ano po, sa tingin po ninyo, ang bakuna para dito? Please, share us your thoughts about this one because this is very vital sa ating ekonomiya, sa ating survival as a Filipino nation. Okay? Ayan, okay. Aha. Ito na, yan na, okay. Oops. Dito na tayo, si Mr. Gregorio, the people, okay. Ito na susunod, Mr. Clemente, God forbid because we cannot afford a bloody revolution. Tama po ito. We cannot afford. Hindi natin kaya magkaroon ng revolusyon. Kanya ho,
pagdasalo natin na hindi po mangyari ito. But we need an antidote. We need a vaccine para hindi tayo panghimasukan ng China, hindi tayo gamitan ng sako-sakong pera at hindi po dadayain ang ating halalan. Catherine Calvin, what do you say? Kailangan daw taasan ang 25 pang ang 25 para bumaba ang baha. Ano ito? Bakit ka? Kailangan daw taasan ang 25. Anong ibig sabihin nito? Ha? Para bumaba ang baha. Binibiro mo yata ako dito, Catherine. Jose Gregorio Clemente, please explain. Okay. Ayos. Pero akala ko, sabi ni Mr. Clemente, akala ng mga kabataan ngayon ay magaling na presidente daw si Marcos. Ang daming video na nilalabas na parang hero si Marcos. At nauuto naman ang mga kabataan. Ganun ba? Nako, Panginoon ko po. Ito na yung tinatawag ko nilang revisionists. Ito na po yung pinapalitan po talaga ang kasaysayan. Ay nako, mag-aral po kayo mga kabataan. Huwag tayong magpauto. Nangyari na po ang nangyari panahon ni Mr. Marcos. Yan po ang pinakamalala na nangyari po sa ating bansa. Kaya nga po siya lumayas dito sa Pilipinas sapagkat kasalanan po Lalayas po ba ang isang tao ng walang kasalanan? Kahit yung mister o kaya misis pagka nagkasala kuminsan hindi niya maatim na makita pa ang kanyang misis, lumalayas na lang. Ganun ang Pilipino Ganyan po ang nangyari kay Mr. Marcos. Kaya nga namatay po sa labas ng bansa si Mr. Marcos Di ba? Hindi na po nakauwi. Pero nung nakauwi, meron naman pong digong, ayan, nalibing. Sa libingan ng mga bayani. Of all people mga kababayan, nalibing ang ating diktador sa libingan ng mga bayani, courtesy of President Rodrigo Duterte. Catherine Calvin. May isang bakuna po tayo, sabi niya, made in the Philippines. I'd like to hear that. Ano yan? Made in the Philippines. It's called kickback. Kickback. Ano? Isisipain natin? Sisipain natin ang mandaya? Kickback? Ay, nako talaga naman. Oo nga. Kickback. Ano kaya yan? All right. Thank you, Catherine. You make me laugh. Jose Gregorio Clemente. Only VP Leni Robredo can save us from bloodshed. So this must be the vaccine that we are waiting for. People will be disappointed if she does not become the next president. Ayaw po naming maging ama si Joma Sison. Talaga naman ayaw ko naman ng komunista. Ayaw kong komunista. Kaya nga ayaw ko ng komunistang inchik Wag naman mga kababayan. Wag po. Let us maintain, defend democracy. We have restored our democracy. Naibalik ko natin ang demokrasya. Inagaw po ito ng nakaraang administrasyon ni Mr. Marcos. Okay? Naibalik ko natin Naibalik po natin ang ating kalayaan. Ito mga fundamental kailangan ng mga Pilipino
Unfortunately, inabuso po ng marami po sa atin ang ating kalayaan. Inabuso po ang kahulugan po ng demokrasya. Kaya nga nagkawindang-windang po tayo. Malapit na nga ho tayo magka-revolusyon eh. Oh, pero wag natin po sanang paabutin. Let sober minds take over. Oh, at iwasan ho natin na magkagulo ho, mga kababayan, sapagkat sabi nga ni Mr. Clemente, nakakatakot po ito. Iisa lamang po makikinabang kung magkagulo ho tayo. Yan po si Mr. Duterte. Oh, isa lamang po makikinabang ho. If there is a revolution na hindi pa siya napapalitan, ay gustong-gusto niya yan. Bakit? Ay yung hindi niya bibitawan ang kanyang kapangyarihan po eh. He will declare a revolutionary government, eventually magde-declare ng martial law, and then we shall have a despot, a tyrant, a dictator, mga kababayan. That is what is going eventually to happen. Okay? Mac Sel, ano ito? Maria Sel. Good PM, Tata Ben. God bless po sa inyo. Hello din sa mga Kaola victims dyan. Kaway-kaway kay nanood kayo ng mga na-share ko para may lakas kayo. God is good all the time. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag matakot. Okay? Ha? Huwag matakot, laban lang. Okay? Marcel, I made a video at para sa inyo, mga all victims, nasa YouTube po ni Tata Ben. Hanapin mo lamang po yung Ben Paipon sa YouTube. Okay? Mapapanood po ninyo yung ginawa kong video para sa mga biktima ng OLA. Okay? Meron kayong mapupulot po doon. Ngayon, kung meron pa kayong mga katanungan, please mag-message po kayo sa akin. Wala naman pong bayad yan eh. Libre po yan. At kung kinakailangan, pag-usapan po natin sa Himpapawid, please let me know. Oh? Please let me know. But my advice to all the victims, gaya po ng ginawa ni Joseph Marco, nag-file na po siya ng formal complaint sa NBI, and I think meron pong development eh. Marco, pagka please inform me kung ano mga developments dyan sa NBI. Because, alam mo, sinusubaybayan ko po yung mga problema, yung mga nangyayari sa mga OLA victims. Nanggaling na po kami dyan sa NBI kasi eh. And meron nang ginawa talaga ang NBI para sa mga OLA victims. Malaki po ang ginawa ng NBI. And kaya kailangan magpasalamat po tayo. Yan po ay sinamahan ko po yung mga OLA victims mismo sa NBI. Ako mismo, kasama pa nga si Mr. Perfecto Bordalio. Kami po ang nagpunta with the complainants. Nakausap po namin si Mr. Lorenzo at talagang pinag-aralan po ang kaso ng mga OLA victims. And hindi po nagtagal. Gumawa po sila talaga ng raid. They conducted a raid and they apprehended a lot of these people involved sa online lending. Hindi ko alam kung nakaalis na sila sa kulungan o kung sila po ay nakulong, but malaki po ang nangyari po. Natigil po at mukhang talagang meron pang gagawin ang NBI. Kanya ang mahalaga ho dito sa mga OLA victims, wag ho kayong manginayang na magpunta at gumastos ho. Punta ho kayo sa NBI, mag-file kayo ng formal complaint. Hindi naman kayo kakagatin eh. Tutulungan po kayo ng NBI talaga. They will help you. They need more information. They need more evidences laban dito sa mga OLA o loan sharks na nambibiktima sa mga katulad po ninyong maliliit.
yung mga yung mga all the victims po, nandun po sa YouTube natin, yung video. Paano ang gagawin po ng mga all the victims kung kayo po ay biktima talaga, no? So, meron po doon, may mga ginawa po akong video para matulungan po kayo kung ano ang dapat po ninyong gawin sa pagkakataon nito. Please, watch that YouTube video na ginawa ni Tata Ben Paipon. Ben Paipon, hanapin po ninyo sa YouTube, Ben Paipon. Okay? Alright. Maricel, thank you very much. And sa ngayon po, ay, naku, Diyos ko po. Makikiusap muli ako, ha? Pwede lamang, marami pala ako mga friends sa Facebook ko po. Kulang-kulang ng 5,000. Hindi naman po pwedeng lumampas ng 5,000 ito eh. Kasi may limit. Kaya restricted po tayo sa 5,000. Pero with the number of friends I have on Facebook, kung kalahati man lamang po sana makapag-like and follow dito sa page po natin, sa Broad Streamcast Communicators. Ang laking tulong po ang magagawa po nito. Hindi po para kay Tata Ben, kung hindi po para sa ating page po, para sa ating platform dito po sa Broad Streamcast Communicators. Kailangan po namin ng tulong po ninyo. Like and follow our page sa Broad Streamcast Communicators. At syempre po, ganun din yung ating YouTube. Sana ho, isubscribe din po ninyo. Meron po akong YouTube eh. At meron pa akong gagawin mas marami pa sa mga hinaharap. Okay? Antabayan na po ninyo mga kababayan, si paring Doy del Castillo sandali ha. Binawi ni Ninoy at Cory ang ating kalayaan pero binaboy ni Gringo at ng amo niyang ang administrasyon ni Cory. Kaya po hindi nagtagumpay si Cory kung hindi binastos ni Marcos at Enrile ang Pilipinas. Ay nako talaga, no? Sandali lang. At merong Seymour eh. Hindi ko yata bakit hindi? Alright, anyway, hindi ko na pakitignan mo nga. Ayan. Dapat ay mayaman na tayo ngayon. Oops. Dapat ay mayaman na tayo ngayon. Okay? Kung hindi binastos ni Marcos at Enrile ang Pilipinas ay hindi sana natuto ang mga magnanakaw na presidente ng kaabusaduan. Dapat ay mayaman na tayo ngayon. It only took Dr. Mahathir to make Malaysia a rich country that it is now. Si Lee Kuan Yew ay sandali lang pinayaman ang Singapore. Kaya kayo din ni Leni Robredo yan. Kaya din ni Leni Robredo yan. Sana isipin po natin ang kabutihan po ng ating bansa. Catherine Calvin, may your YouTube kapala tay. Dinaig mo ako Alright. Wala na tayong oras po. Sana i-like ninyo ang ating page at syempre po i-subscribe po ninyo ang ating YouTube, Ben Paipon sa YouTube. Okay? Antabayanan na po ninyo ang susunod na programa. Ito po ang ngayon din po ni paring Doy del Castillo. Alas 10 hanggang alas 12 ngayong gabi. Hanggang sa Lunes po, 8 o'clock hanggang alas 10. Ben Paipon here. Saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast
Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.